Maraming sa halimbawang binigay mo. Pero alam ko rin na bagamat hindi kasi dramatic ang kwento, ang kasaysayan ng inyong mga ibang mga OFW dito, lahat kayo ay magandang halimbawa ng ating bansa, ng ating kababayan. At inyong lingkod naman, gaya ng sabi ni Secretary Roque, ang ating pamalaan kasama ng ating mga congressmen ay binibigyan talaga ng halaga ang ating mga overseas Filipino workers. Lalo, lalo na ngayon, sa pagkakataon ng kahirapan sa buong mundo, at pati na rin Hong Kong, may nararamdamang kahirapan, mas lalong kailangan ay sikasuhin ang inyong kapakanan. Kaya tamang-tama yung sinabi ni Secretary Nitoy Roque na marami naghahanap ng mas malawak na reintegration program. At gusto ko ipaalam sa inyo at pinapaalam natin sa iba't ibang mga bahagi ng mundong may OFW na meron nga tayong programa para doon sa mga mamalasin na kailangan umuwi o kailangan maghanap ng ibang trabaho. At ito ay isang buong programang komprehensibo na pwedeng ipaliwanag or ipatupad na ng ating labor office dito. Una sa lahat, para doon sa kailangan babalik, meron tayong Filipino Overseas Livelihood Fund. Ang halaga nitong pondo ay 1 billion pesos. At ito ay pwedeng abutin ninyo bilang pautang doon sa mga kailangan bumalik. Magagamit ninyo para magsimula ng inyong sariling puhunan o kaya magkaroon ng panibagong training para sa ibang kakayahan na malaki ang demand para sa trabahong yon. At kung kailangan nyo ng training, ay kasama rin sa ating programa. Yung TESDA ay nagbibigay ng talagang nananggagaling sa hiniling ng mga prospective employers. Kasi gusto natin na kung magre-training kayo dahil nawalaan ng trabaho, ay kailangan makakahanap ng trabaho. So dapat yung training doon sa magbibigay ng bagong trabaho. Kaya kaugnay ng DOLE at ng TESDA ang mga employers. Linilista ng employers kung anong mga trabaho kailangan doon nag-i-ensayo sa mga returning OFWs. In fact, napaka-successful yung programang yon. Kuminsan hindi na kailangan bumalik dahil diretso meron ng ibang naghahanap na employer. At doon din tayo sa isang bahagi ng programa, yung paghanap ng bagong trabaho sa inyo. Kaya yung Secretary of Labor natin, pati na rin yung POEA, ay gumagawa ng hindi lang protection ng manggagawang ginagawa natin. Dahil may global recession, maraming lugar nawawala ng trabaho. May mga lugar naman na hindi nawawala ng trabaho dahil nagsasurvive sila sa crisis at nagdadagdag pa. At doon naman nagkakaroon ng marketing blitz. At magbibigay ko na isang halimbawa. Nung kami ay pumunta sa Dubai, sabi ni Secretary Nitoy Roque kasi, napakarami natin mga manggagawang nawalaan ng trabaho sa Dubai. In fact, yung una nagbalita sa akin na isang congressman dahil sumulat sa kanya yung kanyang constituents, sabi na lay off kami dito sa Dubai. Hindi tayo makapaniwala noon, nung maaga pa ito. Dahil dinig natin na yung Middle East ay hindi natamaan ng krisis, pero nung chinek, totoo pala, yung Dubai ay natamaan. So, nag-schedule tayo ng biyahe sa Dubai. At meron nang magsasabi, bakit ka pupunta sa Dubai? Anong investment na kukuha mo doon ngayon? Naghihirap ang Dubai. Eh sabi, ang sagot doon, hindi naman investment ang hinahanap natin doon, kung hindi, trabaho. At the end of the day, trabaho ang hinahanap natin. Kahit akong investment ang hinahanap natin, trabaho pa rin ang hinahanap natin para sa ating mga mamamayan. So nagpunta kami dito sa Dubai. At hindi lang kami nagpunta sa Dubai. Ang ginawa, inimbita yung mga employer sa buong Middle East na pumunta sa Dubai. Dahil Pangulo ng Pilipinas ang nag-iimbita, mga may-ari ng mga malalaking kumpanya ay nagpunta doon. Mga heads ng malalaking employment and recruitment agencies ay nagpunta doon. At yung nawala ang trabaho, mga 5,000 workers, 5,000 workers na walang trabaho in Dubai, pero ang na-offer ng mga employers na pumunta doon sa Dubai, dahil nagkaroon ng summit, ay 200,000 jobs. 221,000.
Kaya, kaya lahat ng may available jobs sa lahat ng 5,000 na nawalaan. Kung merong mga hindi nakapasok, ay dahil mali ang skills nila. Kaya kasama rin yung mga 200,000 jobs na binigay na ng mga employers ay linista nila yung ano ang pangangailangan nila. Para sa ganon, yung meron doon sa 5,000 na hindi mo mabagay yung 200,000 jobs available, doon naman ibibigay yung incentive. Kaya halos wala na kailangan umuwi dahil right there and then sila ay nabigyan ng trabaho. Kaya yun ang isang ginagawa natin para masigurado na yung ating mga Pilipino sa buong mundo dahil meron tayong global recession ay hindi magkakaroon ng lubhang kahirapan. Kaya ako ay nasisiyahan na makapunta dito, makipagbalita sa inyo at tamang-tama dahil hinahanap nyo yung reintegration program na yon, ito yung reintegration program. At papalawakin natin yung training dito. At yung training ang gagawin nito ay hindi yung ordinaryong basta ano ng training ang gagawin. Ito ay yung training sa mga skills na hinihingi mismo ng prospective employers. Specifically, specific skills. So, inaasahan ko na yon ang ating magagawa para sa inyo. At Mildred, salamat sa iyong halimbawa at pinataas mo muli ang profile ng ating dakilang manggagawang Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat.